Okay, good morning, everyone. We'd like to thank God for this opportunity and privilege to continue on. He's given us another uh, life, another day. Okay, I will live on another Facebook. Okay. Okay, let's live on another page. SDA online study. Okay, now it's going to live on our SDA online study. So welcome and good morning, everyone. Now we will continue on with our series. Ito po sa ating pag-aaral sa biblical history. Okay, so before we pray, we have our we have our prayer thought. It says here in Story of Redemption, page 89, paragraph 1. Rebecca repented in bitterness for the wrong counsel which she gave to Jacob, for it was the means of separating him from her forever. Wow. So that's actually a separation. So when there is a sin or there is something done, there is really a consequence. Kaya nga po mula nung napahiwalay po si Jacob ay hindi na po sila nagkita dahil naunang nawala na kung saan ay they had been separated for years. He was compelled to flee for his life from the wrath of Esau, and his mother never saw his face again. Isaac lived many years after he gave Jacob the blessing and was convinced by the course of Esau and Jacob that the blessing rightly belonged to Jacob. Okay? Bagamat mayroon pong pagsisisi si Rebecca na binigyan na po ng maling counsel itong si Jacob, ay si si Isaac on the other hand ay na-realize niya po na tama ang kanyang desisyon or tama ang pagkaroon ng pagpapala ni Jacob. Kung ikumpara po sa buhay ni Esau, ay talagang nagpakita na kung kay Esau nangyari yung blessing, ay talagang makikita na pagkakamali yun. Ngunit ganoon pa man ay talagang nakonbinse. Dahil sa una, ay hindi po nakonbinse ito si Jacob dahil ang plano niya talaga na ang blessing ay sa kanyang anak na panganay. At ganun pa man ay nangyari at idalangin po natin na sa atin din mga buhay. Minsan mayroon po tayong mga desisyon, mayroon tayong nagagawa. It's natural actually. It's likas ng tao na tayo po ay struggling, na minsan yung mga gusto nating gawin ay hindi natin nagagawa. Yung mga ayaw nating gawin ay yun ang nagagawa. So this is a nature struggle dahil doon sa likas na nasa atin. So ang likas po natin ay talagang may tendency to fall on sin because we come short of God's glory.
Kaya kung mayroong struggle sa ating buhay, ay pasalamat po tayo dahil buhay. Ganun po ang buhay, no? May struggle. Na minsan ay we don't know why we are doing things. Minsan ay napansin na lang natin na nagawa na natin yung isang bagay na pagkakamali. Yan po yung buhay. Na kung saan ay dito si Rebecca ay na naranasan niya yung kapaitan. Resulta ng kanyang maling counsel doon kay Jacob na nagpahiwalay po sa kanila na mula noong umalis si Jacob sa kanilang tahanan ay hindi niya na po nakita ng mukhaan. So, atin pong idalangin na nawa sa ating mga desisyon, sa ating mga ginagawa, ay wala po tayong pagsisihan, kundi bagkus ay pasalamatan natin ang Panginoon na Panginoon, salamat na natuto ako. Ibig sabihin, sa lahat nating mga desisyon, mali man o tama, ay we need to learn from those wrongs na nagawa. Okay? So yan po yung attitude na dapat nasa atin. Na wag lang po tayo maghinayang at ma-discourage na minsan ay nagkakamali tayo. Pero it is not a warranty or tinatawag natin na patuloy na lang tayo na gumagawa ng mali. Dahil kailangan nating maka-learn doon sa mga maling nagawa at hindi na maulit. Okay? So yan po yung natin ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami inyong ginising sa umagang ito upang ipagpatuloy po ang mga lesson na nais ninyong malaman po namin at maging bahagi po ng aming buhay. Tulungan nawang bawat isa sa amin, Panginoon, na itong mga leksyon at aming mga mapag-aralan ay butil ng katotohanan na siyang magpapalala po at maging kapangyarihan po sa aming mga buhay na maging bahagi ng aming likas din, Panginoon. Dahil alam namin ang kaaway ay nais na kami po ay mapariwara, kundi nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang humawak sa aming buhay upang kami ay magtagumpay sa aming paglalakad bilang mga Kristiyano. Salamat at amin pong asahan na inyong basbas ang siyang aming maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo. Welcome, Sister Susan, for our study today. At patuloy po tayo dito sa chapter 28. Okay, timing po, Sister Susan, na nakaabot po kayo sa pag-umpisa na po. Good morning. Okay, good morning. So, basahin po natin sa Genesis chapter 28 verses 1 and 2. At tinawag ni Isaac si Jacob at siya'y binasbasan. Pinagbilinan at sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka at pumunta sa Padan Aram, sa bahay ni Betel na anak ng iyong ina. Mag-asawa ka roon mula sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. Okay, so yun po yung mga kapatid na bago po umalis at lumisan itong si Jacob ay binasbasan at talagang may tagubilin na kung saan ay wag mag-asawa ng di ka pananampalataya. Ibig sabihin ay mayroon pong direksyon na sinasabi po ang kanyang ama na si Isaac na mag-asawa siya doon sa kalahi, na kung saan yan po yung guidelines o guidance ng kanyang ama. So Isaac called Jacob and blessed him. Ito yung kapanahunan na kung saan nalaman na po na galit itong si Esau. Kaya nga po ay bago po umalis itong si Jacob,
ay mayroong tagubili ng kanyang ama kung ano po ang dapat niya gagawin. So, ang pagpapala ng kanyang ama ay talagang nandun na ibinigay. By now, Isaac had resigned himself to what he knew was the Lord's will all along, that the older would serve the younger and that Jacob, not Esau, would receive the birthright. Genesis 25:23. So he sent Jacob with blessing and instructions or charged him. So ito po ay isang pagsugo na umalis na may basbas na kung saan ay bago po sila magkaiwalay ay nandun po yung counsel ng ama na kung saan ay dapat ay lumakad na payapa, no? So you shall not take a wife from the daughters of Canaan. It was essential Jacob not to take a wife from the daughters of Canaan as his brother Esau did. Dahil yun po ang nagpalungkot sa kay Isaac na kung saan ay nag-asawa ng taga-Canaan, itong si Esau. Jacob was the one to inherit the birthright and carry on the seed of the Messiah. Dahil yun po ay isang napakahalagang posisyon or role na siya po ang magdadala ng lahi nitong Messiah na kanilang ini-expect. Na kung saan ay kailangan po talagang mayroong lahi na ito po yung covenant ng ating Panginoon kay Abraham at yun po ay isinalin kay Isaac at ngayon from Isaac ay patungo doon sa panganay sana. Pero yun po ay nasa hula na kung saan ang makatanggap po ng pagpapala ay yung bunso. Kaya nga po dito kay Jacob ay nangyari po yung basbas. At minsan mga kapatid ay magkuhan tayo, no? Mag-question tayo, bakit nangyayari yung mga ganyan? Na ibig sabihin ay talagang mayroon ng pong tadhana. Mayroong tadhana po sa buhay ng tao. At hindi natin po alam yung wisdom ng ating Panginoon, ano? Na He has that foreknowledge na kung saan ay ano ang mangyayari. That's why He just actually allowed things to happen. At ganun po yung ating kalagayan, ano? Na we are not sure of our lives. It is only God knows. Bagamat binigyan po tayo ng free will, okay? Free will, yan po ay nagpapahayag lamang sa atin ng tinatawag natin na individuality and personal experience. Na kung saan ay tayo ang binigyan, hindi yung iba. Ibig sabihin, we are the one who choose, not the others. Okay? Pero ang kapangyarihan na ipagkaloob po ng Panginoon sa atin ay sabi nga po doon, for those who accept or receive is the one that has the power. So you become the sons of God. Yan po yung sinabi doon sa Romans, ano, na pasalamat tayo sa Panginoon na we are actually accepted as sons and daughters. Na kung saan ay ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng karapatan yan. Okay? Patuloy po tayo sa verses 3 to 5. At naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw ay pasaganain at paramihin upang ikaw ay maging isang malaking bansa. Naway ibigay niya sa iyo ang pagpapala ni Abraham sa iyo at sa lahat ng iyong binhi upang ariin mo ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At pinahayo ni Isaac si Jacob at pumunta siya sa Padan Aram, kay Laban na anak ni Betel na Arameo na kapatid ni Rebecca na ina ni na Jacob at Esau. Okay, so ito po yung
talagang wish. Ito yung best wishes ni Isaac para kay Jacob, na kung saan ay he may be blessed. Ito ang tinatawag natin the transfer of Abraham's blessing, na kung ano ang basbas ng Panginoon at anong covenant ng Panginoon kay Abraham, ayon din po ang kanyang sinasabi ngayon kay Jacob, na kung saan ay mananatili yung covenant, yung tipan ng Panginoon sa lahi, na kung saan si Jacob lamang ang maging daluyan nito, hindi po si Esau, dahil nakita na po nila na nag-asawa ng Canaanites, Hittites. So dito po ngayon ay ang pag-asa nasa kamay po ni Jacob. Isaac blessed Jacob in the name of God Almighty. That is El Shaddai. So yan po yung El Shaddai is God Almighty. This title for God was previously used in Genesis 17:1, where God described himself to Abraham with his praise. Abraham passed the knowledge of El Shaddai on to his son Isaac, who now passed it on to Jacob. Yan po yung significant information dito, na it was an acknowledgement ng kasulatan na si Moses ang nagsulat nito, na kung saan ay ginamit niya yung salita kung papaano doon sa panahon ni Abraham ginamit itong pangalan na ito, El Shaddai, ay ganun din po ang ginagamit dito ni Isaac para kay Jacob, because it is a transfer of the blessing of God Almighty, which actually a recognition or acknowledgement that it is God who is the source of all the blessings. Yan po yung kakibat dito na bakit ginamit po ito, because it is the original blessing that has been given to Abraham. So sabi po rito, Abraham passed the knowledge of Israel on his son Isaac, and now Isaac to Jacob. He first pronounced a general blessing of prosperity upon Jacob. So ito po ay pag-declare ng blessing para dito sa kay Jacob. And give you the blessing of Abraham. After the general blessing, Isaac then gave the specific blessing of Abraham, the covenant blessing made to Abraham and his descendants. Ito na po yung talagang binanggit doon sa ating pinag-aralan, na kung saan ay sunod-sunod po yung mga covenant ng Panginoon na pinatatag. Mayroon pong confirmation, kinonfirm po ng ating Panginoon ang kanyang covenant na nagpapatuloy. It is an everlasting covenant, mga kapatid. At dito ngayon ay na-transfer po dito kay Jacob, na siya po yung tinatawag na co-regent. Siya ang tagapagmana. This was the aspect of the birthright that Esau despised. But Jacob, who seemed equally unworthy, would gain. Jacob was the one to carry on God's promise to Abraham. So Jacob was promised a land. Yun po yung talagang specific na mamanahin ni Jacob. A nation that you may be an assembly of people. That is a great nation. And blessing, which is actually a blessing of Abraham, na kung saan, kung paano po ang Panginoon ay nagbigay ng covenant na ito, ng tipan, na siya po ay maging father of the nation. At ganun din po ang nahula dito kay Jacob, na siya po ang maging great nation at manguna sa halip ni Isaac. Kaya dito po ating mapapansin na it is the fulfillment of the prophecy. To you and to your descendants with you, Jacob was by no means
worthy of this blessing. Each of the four parties in the whole birthright acted in the unspiritual manner somewhere along the line. So ito po yung mga nakikita natin dito. Ngunit ganun pa man ay it's amazing that God is carrying out the fulfillment of the prophecy that is in the hand of Jacob right now. So Isaac sent Jacob away. Jacob would travel eastward to the region where his mother Rebekah was raised. He would not see his father Isaac again for more than 20 years when Isaac was truly near death. So ito po ang talagang mapapansin po natin dito na ito po ang resulta ng pagkakamali at pagkakasala na kung saan ay mayroon pong karampatang or kakibat na resulta o consequences. Okay, so po ito po ay they are just actually kanila lamang nararanasan ito dahil doon sa pagkakamali na kanilang nagawa, no? Na ganun pa man ay ito ay pinaintulot ng ating Panginoon. Okay, patuloy po tayo sa verses 6 to 9. Nakita ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at siya'y napunta sa Padan Aram upang doon mag-asawa, at nang siya'y basbasan ay ipinagbilin sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak na babae ng Kanaan. At sinunod ni Jacob ang kanyang ama at ina at pumunta sa Padan Aram. Kaya't nang makita ni Esau na hindi nakakalugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac sa kanyang ama, pumunta si Esau kay Ismael at kinuhang asawa si Mahalat na kapatid na babae ni Bayot at anak ni Ismael na anak ni Abraham, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. Oo. So, parang nag-rebel dito si Esau, no? Mayroon na siyang dalawang asawa. Pero dahil nakita niya na hindi kaya ito kay Isaac, ay naghanap siya ng iba. So ito po ay lumalabas na yung character ni Esau, no? Ito po ay lalong nagpalungkot sa kay Isaac at kay Rebekah. So Esau saw that Isaac had blessed Jacob. Nakita niya yon. So nandito pa ngayon ang yung jealousy, ano, na talagang nangyayari. Now the blessing and the birthright seemed important to Esau. They were important enough to him that he determined to impress his father by marrying non-Canaanite. Dito pa siya nag-action na sundin yung kalooban ng kanyang ama. So naghanap po siya ng non-Canaanite dahil gusto niyang sundin ang kalooban ng kanyang ama. Pero ganun pa man mga kapatid ay nandun na yung blessing ay nasa kay Jacob na. Okay? Esau went to Ismael. Esau avoided the Canaanite women and married women from the family of his uncle Ismael. So, alam natin na itong si Ismael ay anak, okay? Anak ni Abraham, no? Anak ni Abraham kay Hagar, okay? So dito po ay napansin natin dito na kung saan ay gusto ni Esau na parang mahalaga na sa kanya yung birthright. Pero ganun pa man ay nawala na ito sa kanya. Okay, so patuloy po tayo. Dito sa verse 10 to 11, it says, at umalis si Jacob sa Beersheba at napa sa dakong Haran. Ano? At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at naiga sa dakong yaon upang matulog. Okay, so dito po ay mapansin natin na kung saan ay
si Jacob ay umalis nga po at alam natin na sa kanyang pag-realize na talagang wala na siyang connection sa Panginoon dahil doon sa pagkakamali niya, he realized that he has betrayed, he has deceived his father, and ganun pa man ay nandun na po at nalulungkot at naging lonely si Jacob. At ito nga po, sa pag-travel niya eastward, ay simpre nakakapagod din po yun, ano? So napagod siya at ano pong nangyari ay napahiga po siya doon. Sa verse 12, sabi po rito, at nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik, manaog doon. So dito ay mapapansin natin na ang kalagayan o ang kalagayan ni Jacob ay para bagang wala na siyang connection, no? Dahil doon sa pagkahiwalay, napahiwalay po siya sa pamilya niya. Kaya ngayon ay naging lonely siya. Kaya nga po nangyari ay dito ay na kinuha niya yung bato at doon po siya naiga. Yun ang naging unan ni Jacob. So it was actually a significant situation where nangyari din po ito sa ating Panginoong Yesus, ano? Na yung bato po ay naging unan niya. Okay? So Jacob had a significant dream as he used a stone for a pillow. One can only imagine the strange flood of feelings in Jacob at this moment. The fear, the loneliness, the isolation, the excitement, and anticipation. This was an important time in Jacob's time. Na kung saan ito po yung tinatawag natin na napaka-importante sa buhay ni Jacob. Bakit po? Dahil nagkaroon po siya ng panaginip na ito po ang nagdulot sa kanya ng pag-asa. Okay? Dahil sa kanyang kawalan ng koneksyon, dahil napahiwalay siya sa kanyang ama, ina, at kahit pa sa Diyos. Yun po yung kanyang feeling na kung saan ay ako ay nagkasala, nagkamali. So there is a feeling of para bagang nagsisi o pagsisisi na nangyari yung kanyang ginawa na yun. So yun po yung naging reaction or buhay ni Jacob po dito na siya po ay nag-iisa ngayon. So ito po yung mga agam-agam sa kanyang buhay dahil natakot din po siya na patayin ang kanyang kapatid. Kaya sumunod na lang po siya na tumakas at iligtas ang kanyang buhay. So sa kanyang panaginip, there was a ladder. A ladder was set up on earth and its top reaches heaven. And there the angels of God were descending on it. So in Jacob's dream, there was now access to heaven. So dito po yung pinakita ng Panginoon na bagamat sa feeling niya, sa kanyang sarili, ay para bagang wala na siyang connection. He was disconnected with his family. And he thought that there is no more connection with God. Kaya ang Panginoon po ay nangusap sa kanya sa pamagitan po ng panaginip. And that dream is actually telling us that there is a connection from earth to heaven. Actually, the heaven is actually open na mayroon po mga angel na paroot parito. At yun po ay access. That there is an interaction between heaven and earth. So dito po ay isang napakahalagang panaginip na kung saan ay nagdudulot ng pag-asa doon kay Jacob. Okay? And Isaac gives a limited blessing to Isaac. Ito na po yung patuloy na mabasa po natin. Okay, lang Okay. So dito po sa part na ito, sa verse 13,
Sabi po rito, at narito ang Panginoon ay nasa katastasan niyaon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Wow. So yun po mga kapatid, nandun po si Jacob, feeling of isolation, na wala na siyang connection dahil napahiwalay siya family. Ngunit ngayon ay nandyan ang Panginoon to assure that there is still a connection. Are we sometimes feeling that we don't have a connection with God? Then this is actually the time where we could realize that God is initiated the connection and says to Jacob, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. Jacob had no doubt heard about the great God who appeared to Abraham and to Isaac. And now this same God met Jacob in a personal way. This was a life-changing experience of Jacob. Kaya mga kapatid, makakaranas din po tayo ng life-changing na kabahagi po ng ating buhay. Katulad po dito sa nangyari kay Jacob na he feel that there is no connection, but yet God assured him through a dream. The land on which you lie, I will give to you and to your descendants. So these words were for comfort and hope to Jacob at this critical crossroad in his life, na kung saan ay patuloy na maranasan nawa ni Jacob na mayroon pa rin connection bagamat napaiwalay po siya sa kanyang pamilya dahil doon sa mga pagkakamali na kanyang ginawa, ay ganun pa man ang Panginoon po ay hindi kailanman ay pinabayaan or hindi nagkaroon ng connection. God repeated to Jacob the terms of the covenant he gave to both Abraham and to Isaac, his father. Before, Isaac told Jacob the covenant was his. But now the voice of God himself confirmed it. So there is a confirmation. Ganun din pong nangyari kay Abraham, na minsan ay na pariwara na wala sa landas itong si Abraham. Ngunit mayroon pong assurance na ipinagkaloob ang Diyos doon kay Abraham. At ganun din po ngayon dito kay Jacob. And a blessing in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Kaya po mga kapatid, if we are the descendants of Jacob, then we will also have the blessing. Sabi rito, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. Itong pangako na ito mga kapatid ay hindi lamang doon kay Jacob, kundi doon sa kanyang mga lahi in the last days. And it was not actually fully fulfilled. And it will be expected that in these last days, God's people, the whole nation that was prophesied, will gather again for the second time, and it will be in the kingdom. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Kung ano po ang naibanggit na salita ng Panginoon mga kapatid, it will not be a waste, kundi mangyari po at maganap po ang kanyang kalooban. God gave to Jacob the same kind of promise found in Philippians chapter 1 verse 6, na kung saan ay yun po yung pangako, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. God won't let us go until His work is complete in us. So hindi po siya mag-iiwan sa atin habang hindi pa po kompleto ang kanyang gawain na nagawa sa atin. Kaya ito po yung inuulit-ulit natin na ang Diyos po ang gumagawa sa atin. Na wala po tayong maipagyabang dahil ang ating kaligtasan, it is the work of God. It is not
our responsibility. For the salvation of others, let God works. And our part is actually to be an instrument na kung saan ay madaluyan o maging daluyan po ng pagpapala. Dahil kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon, yun po ay dadaloy sa atin, and other who bless us will also be blessed. Behold, I am with you. Ito po yung pangako ng Panginoon, that God should give to Jacob bread to eat and raiment to put on was much. But it is nothing compared with I am with thee. Walang iba na napakalaga dito na salita ng ating Panginoon, kundi yung I am with thee. Ako'y mapasa inyo. That God should send his angel with Jacob to protect him would have been much, but it is nothing compared with I am with thee. This includes countless blessings, but it is in itself a great deal more than all the blessings we can conceive of. So ito po yung mga talagang makikita natin dito na sa pamagitan po ng panaginip ay God confirmed that he has a blessing. God's blessing and faithfulness to Jacob is seen in several ways that his presence is described in Jacob's life. Ito po yung mga iba't ibang mga kapahayagan kung paano po ang blessing ng Panginoon ay napasa kay Jacob. Behold, I am with you. Ito po yung talagang this described present blessing and the indescribable blessing of God's presence. Kung paano po nandyan yung presensya ng ating Panginoon. I will be with you. This describes the wonderful promise of God's future presence and blessing. So kahit mawala man itong si Jacob, ay nandun pa rin yung blessing because I will be with you. No? The God of my fathers has been with me. This was Jacob's testimony of God's faithfulness and presence with him. So kung ating pong ipatuloy po yan sa chapter 31, yan po ang talagang patutuo ni Jacob na totoo nga na hindi siya iniwan ng ating Panginoon. God will be with you. This was Jacob passing on the blessing of God's presence to the next generation. So ito po yung pagsalin-salin ng biyaya at kapahayagan po ng talagang biyaya ng ating Panginoon. Sabi po rito, sa patuloy sa verse 16 to 19, at nagising. Yun pala ay panaginip, ano? Ngunit ganun pa man ay yun po ay assurance of God's presence. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. At siya ay natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos. At ito ang pintuan ng langit. At si Jacob, sabi rito sa verse 18, at si Jacob ay bumangong umaaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo na pinakaalaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. So this is a recognition or talagang acknowledgement that there is God's presence na doon nagpakilala at nagpahayag po ang Diyos sa kanya. At ang pinangalan niya sa dakong yaon ay Bethel. So napakalaga itong lugar mga kapatid, Bethel. Ibig sabihin ito ay house of God. Bet means house. El means God. Okay, Bethel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. So ang unang pangalan nito ay Luz, ngunit pinangalanan po yan ni Jacob na Bethel. Bethel is a house of God na kung saan ay nananahan ang ating Diyos. So dito po ay pinahayag na surely this place is having God's presence.
Jacob was right in sensing the presence of the Lord there. If he thought that God was in some places but not in others, he was wrong. So King David knew that God was everywhere. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Ito naman po yung mga kapatid yung kay David na kung saan ay kahit saan nandun ang presence ng Panginoon. How awesome is this place? Pero ito po ay napakalaga kasi sa buhay ni Jacob. Nandoon niya, he met God. Pagkatapos mo na makafeel po siya ng kawalan ng koneksyon, ay nandun po yung presensya ng Panginoon. From his unspiritual and perhaps superstitious perspective, Jacob put too much emphasis on a particular place. He didn't realize that if the presence of God was not with him in every place, then God could never fulfill His promise to him. Ito naman yung talagang paniniwala naman ni Jacob dahil special po yun para sa kanya. Kaya he gave significance sa place na yan. Kaya pinangalanan niya po na Bethel. Ngunit ganun pa man, ay kung itong lugar na ito ay nandito yung presensya ng Diyos, ay paano naman sa ibang lugar? Kaya yun po yung punto dito na kung saan ay nais ng Panginoon na maramdaman, maranasan ni Jacob na kahit saang lugar, nandoon siya. Kung saan pupunta si Jacob, ay nandun din po ang presensya ng ating Panginoon. So, the body, or the person, is actually the temple of God's dwelling. Na kung saan ang Panginoon po ang siyang magdwell. He called the name of that place Bethel. The city of Bethel would play an important, though not glorious role in Israel's history. Among the cities of Israel, it is the second only to Jerusalem in number of times mentioned in the Bible. So yan po yung mga kapatid, segunda lang po itong Bethel na nabanggit po mga kapatid. Later, when speaking to Jacob, God referred to himself as the God of Bethel. So, yan po yung connection or significance ng lugar na ito na kung saan ay si Jacob was assured of the presence and connection of God. Bethel would eventually become a high place known for the place of sacrifice to idols. Yan po yung huli. Sa kasaysayan po ng Biblia, ito po yung place na kung saan ay idolatry. Nandoon yung pag-worship po sa ibang mga Diyos. Kaya minsan mga kapatid, itong lugar ay naging issue sa kalagayan po ng spiritualidad ng tao. Sabi rito sa verse 20, at si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisuot na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Parang panito mga kapatid, it's tinitingnan ni Jacob na kung ang Diyos ay kasama niya, then mapayapa siyang makabalik. So there is actually a sense of parang na hawasan o na bawasan ang bigat ng pasanin po ni Jacob dito sa pagkakataong ito, na kung saan ay mayroong assurance ng presensya ng Panginoon. Kaya sa kanyang iniisip ay, I know that God will pave a way that I could return to my father's home, na makabalik po siya. Ngunit ang sabi po sa kanya ng kanyang ama ay pumunta ka sa Padan Aram. Padan Aram is actually a transitionary place going home. Okay? Na kung saan yan ang place na kung saan manahan mo na siya doon. At later ay makabalik po siya at doon ay manahan sila nakasama ang kanyang ama.
The way Jacob prayed, it was evident God's mere word was not enough for him. Parang kwan pa yun, parang kulang pa, no? Nais niya talaga ng confirmation na talagang mangyari maganap yung mga bagay na kanyang ini-expect. Na para bagang kung ang presensya ng Panginoon ay nasa akin din, mangyari ito, mangyari yan. So may mga agam-agam at kasama po yan na sa likas ng tao. Kaya sabi nito, he had to see God do it before he would believe. To see is to believe, ano? Minsan po yun ang ating ating reaksyon, ano, na minsan ay hindi tayo makapaniwala kaagad. Ay atin po pong hintayin na kung maganap ito, then ako ay lubos ang maniwala. So we should not be the same way, but we often are. Sana hindi tayo maging ganon, pero kadalasan ay nangyayari na tayo ay ganon. God says, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. So ang lahat ng mga bagay posible ay mangyari na mapasa atin. He says the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. Alam ng Panginoon yung mga Kanya at yung mga nanampalataya sa Kanya at naniniwala na nandoon ang Diyos. We should believe these things even before we see them. Yan po ang dapat na, yan po yung tinatawag na faith, na you have not seen it, but you believe in it. That is actually recorded in Hebrews chapter 11, na those things that are unseen, na kung saan ay yun ang pagkakapahayagan ng pananampalataya. Okay. Sabi rito, na keep me in the way that I am going. Ibig sabihin ay alalayan siya ng Panginoon kung saan siya patungo. And give me bread to eat and clothing to put on. Here Jacob spoke as if he could set the terms. Parang may kwan ba? May kondisyon, ano? Na kung ang Diyos ay nasa akin, then He will provide me food. Minsan ganito po ang ating sinasabi, ano? Bahala ang Panginoon, siya po yung may hawak sa aking buhay. Alam ko. At kung minsan meron pang if. Kung ganito ang mangyari, then I know and I believe. Pero mga kapatid, it was not, it should not be, mga kapatid. Dahil ang pananampalataya ay believing things to happen na bagamat hindi pa nakikita. In his thinking, he made the deal for God instead of humbly receiving what God said would be the arrangement. Ay mayroon pa pong tinatawag na reservation na tingnan ko kung maganap ito. Yung parang ganun, mga kapatid. So may likas na kung saan dito po si Isaac ay si Jacob ay nagkaroon ng agam-agam na ito, na para bagang gusto niya pang makita na maganap ito sa kanyang buhay. Jacob wasn't very submissive to God. Yan po yung makita natin dito, na si Jacob ay hindi submissive. In the context phase of his life, God taught him submission in diversity through his uncle Laban. Yan. Dito naman ang purpose ng Panginoon na bakit sinugo ng kanyang ama si Jacob na pumunta kay Laban at doon maka-learn ng lesson itong si Jacob. Jacob made a vow. Unfortunately, there was a great contrast between God's promise and Jacob's vow. Dito po mapapansin natin yung self-centered, ano? Na kung saan minsan ay hindi nakalooban ng Panginoon ng ating ninanais, kundi yung sarili nating kalooban. Okay? Sabi rito, God's promise to Jacob, I am the Lord God. I will give to you. I am with you. I will not leave you until I have done what I have spoken. Yan po yung covenant ng Panginoon. Ngayon, kay Jacob naman, yung kanyang vow to the God, if God
will be with me. Yan, ay, ito ang makikita ko. And keep me. Ay magpapatuloy na ako'y inalagaan, papakainin. In this way that I am going, gave me bread and clothing, so that I can come back to my father's house. Yan po ang kanya naman. So there is a contrast between sa vow or promise ng Panginoon kay Jacob doon sa vow niya. Pero ganun pa man ay dito po ay maka-learn ng lesson. It should be still to be learned. Hindi pa niya na lubos-lubusang na tutunan ang kalooban ng Panginoon. Kaya bukas ay atin matunghayan kung papaano po ang Panginoon ay nag-alalay sa kanya sa pamagitan din po ng kanyang uncle na si Laban. Doon po yung mga pagbabago sa mga vow niya na ito self-centered na para bagang may duda siya na ang Panginoon ay kasama ko din, He will provide food. Minsan ganun po mga kapatid sa atin, ano? Yung sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, kung ako ay kanyang pinintulutan na at pinili niya ay talagang pakainin niya ako. At kung, may mga kung pa ba? If mangyari ito, then this will be. Hindi po yun sana, sana po maka-learn tayo dito sa buhay ni Isaac at ni Jacob. Jacob was actually mayroon pa pong dapat na matutunan, kaya ang kanyang ama na si Isaac ay nag-counsel sa kanya na pupunta doon sa uncle niya na maka-learn pa siya ng mga lesson, dahil itong si Jacob ay bata pa sa pananampalataya na kung saan ay kanyang natamo yung pagpapala ng ating Panginoon, bagamat doon sa kanyang paghiwalay sa kanyang pamilya dahil doon sa kanyang deception, ay ganun pa man ay ma-acknowledge at makilala, malaman ang talagang sukdulan ng pangako at mga panukala ng ating Panginoon sa buhay ni Jacob. Kaya bukas ay atin pong ipagpatuloy ang kasaysayan na ito kung saan ay tutungo na po tayo sa chapter 29. Ano? Doon matunghayan natin kung ano po yung plano ng Panginoon, especially dito po sa pagpapatuloy ng buhay ni Jacob, especially sa kanyang pag-aasawa. Okay? Nakita natin yung buhay ni Esau. Nag-asawa po siya ng taga-Canaanites, dalawa. And then, noong narinig niya ang pagpapala, pinagpala si Jacob ni Isaac at sinabihan na huwag mag-asawa ng Canaanites, ay yun ang gusto ring maganap ni Esau. Ay huli na ang lahat, mga kapatid. Yung pagpapalat basbas ay nandun na po kay Jacob. Yung minsan huli na yung pagsisisi. Huli na ang lahat. Pero ganun pa man ay naganap na ang nangyari, na ang resulta ng mga kanilang mga desisyon sa kanilang buhay. Okay? So yan po yung lecture natin today. Any reaction po? Any reflection sa ating natutunan ngayong umaga? Those who are following us on Facebook, you can just type your concern, your question, or whatever in your mind based on this study natin sa biblical history. I know that it's somewhat sometimes difficult na maalaman natin na ang Diyos talaga ang may control. Na bagamat binigyan po tayo ng free will of choice, yung sarili nating pag-iisip, sarili nating desisyon, but yet without God, ay wala pa rin po yun. We may choose, yes, we have the free will, but we are not assured of that our decision
is right or not. Dahil nasa likas po tayo na may tendency to fall on sin. Yan po yung likas natin. Ang nature ng tao ay makasalanan. We are not guilty of the sin, but nandun na po sa atin yung likas na yon. Kaya nais ng Panginoon na ipagkaloob niya yung likas ni Kristo. Kaya yan po yung tinatawag nating Christ righteousness. Ang katwiran ni Kristo ay mapasa atin, na kung saan siya na po ang mamuhay sa atin dahil wala po tayong kakayanan kung wala siya sa ating buhay. Okay? So with that, ay pasalamat po tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ang siyang may-ari ng aming buhay at kayo rin po ang may kapangyarihan upang kami ay mamuhay ng ayon lamang doon sa inyong kalooban. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nagbigay sa namin ng pagkakataon. Ang aming mga kapatid ay nagpapatuloy na sumusubaybay at nawa pagpalain niyo po ang aming kapatid na mga nag-aaral sa mga oras na ito na kung saan ay nagpapatuloy, nag-aaral ng biblical history, ngunit dahil po sa mga bagay na kung saan ay kayo lamang ang siyang may hawak, ay patuloy nawa na aming maranasan ang inyong basbas at pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na may karamdaman at may kahinaan, spiritual, physical man, at spiritual, Panginoon. Tulungan nawa na kami po ay magtagumpay dahil sa aming sarili ay wala po kaming kalakasan. Inaamin, Panginoon, na kung wala kayo sa aming buhay, ay wala kaming mabuting magagawa sa buhay na ito. Kaya't aming inasahan na inyong basbas, patuloy na gabay ang siyang mapasa amin at kasama na po ng aming mga mahal sa buhay, na kung papaano po ng inyong bendisyon, ang inyong gabay, ang siyang aming naranasan, ganun nawa ang igawa din sa kanila, Panginoon, na kayo po ay mangusap sa kanila, na sa ngayon po ay hindi pa po nila makita ang liwanag. Amin pong sinasampalatayanan na darating ang araw na sisikat din ang liwanag sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa assurance na ito na kayo po ang siyang nangungusap upang maibalik po ang katiyakan ng aming mga buhay. Katulad po sa buhay ni Jacob na bagamat sa kanyang kawalan ng koneksyon, paghiwalay sa pamilya at paghiwalay sa inyo, ay kayo po ay nag-initiate. You have to speak to him. Ganon din po nawang nang mangyari sa amin, Panginoon. Mangusap po kayo sa aming mga buhay, sa buhay ng aming mga kapatid, mga kamag-anak, mga kapatid sa iglesia. Patuloy na kayo nawa ang siyang gabay namin upang matamo namin ang kanyang kalooban. Salamat, Panginoon, at kung may mga bagay na hindi natin nabanggit, kayo po ang nakakaalam at aming inasahan na matanggap ang inyong kalooban. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po, mga kapatid. Ang Sister Susan. Thank you po. Oo, ang ating Thank you po. Opo. Si Sister Veronica po ay may pasok po yun, kaya nawala po sa ating kan. She will be preparing for school. So, kaya atin pong dinadalangin at patuloy na mag-unawaan talagang Panginoon ay gumagawa para po sa kaganapan ng kanyang kalooban. Okay, God bless and good day to all. Okay.